So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang entry-level smartphone ni Vivo, ang Vivo Y17s. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So finally, ma-unbox rin natin itong isang entry-level smartphone nung lumabas noong 2023, ang Vivo Y17s. So na-introduce to noong September 2023 dito sa Philippines. Merong suggested retail price sa 6,999 pesos or almost 7,000 pesos with 4GB of RAM and 120GB of internal storage. Pero ngayon 2024, very affordable na lang to, below SRP. Usually nakikita ko to 6 to 5,000 pesos sa Shopee. So check natin ngayon sa Shopee as of February kung magkano na lang ang Vivo Y17s. So Vivo Y17s, yun, bumaba ng 1,000 kasi 5,999 pesos na lang siya sa Shopee, sa official store ni Vivo sa Shopee. Pero pag sa mall nyo to bibilin, ang alam ko talaga SRP in-offer nila 6,000, yung almost 7K. So kung kung sesertiin kayo sa Shopee, meron kayong voucher na 1-2, yung mega discount voucher nga ni Shopee. Nakukuha nyo na lang to ng 4 Plus. So ako, swerte, meron akong voucher ni Shopee, kaya nakuha ko na lang to ng 4.6. Itong Y17s, biro niya, SRP niya 7K, pero nakuha na lang natin ng 4.6, salamat sa ating voucher. Yun nga, 4GB 128, kaya gusto ko rin ito i-review mga J-Vlog kasi ka-level niya yung A05s ni Samsung at yung Oppo A18 na na-review na rin natin dito sa ating YouTube channel. So yung A05 na-review na natin yan. So stay tuned lang dahil i-compare natin sila side by side. So yon, ang color na pinurchase natin is the forest green, 4GB 128. Sa likod ng box is meron siyang extended RAM, large storage, 50 megapixel portrait camera, 5,000 mAh battery, and a high brightness display. So mamaya check natin yan. So yon mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong Vivo Y17s. So ito yung box ng ating Vivo Y17s. So ayan siya, very affordable entry-level smartphone ngayon ni Vivo. So ito yung likod niya, meron siyang extended RAM and large storage, 50 megapixel portrait camera, high brightness display, 5,000 mAh battery, 4GB 128, at ang color na unbox natin for today is yung forest green. So yan, inopen ko na pala to upon receiving dahil nga sa online natin to binili, kaya kailangan natin maging mapanuri, of course. So pag bibili kayo sa online, parating nyo i-double check yan at i-video nyo while opening. Okay, so mamaya na tong smartphone, dito muna tayo sa ibang content ng box. Okay, ayan, present na present po si Maring Jellycase dito sa ating unboxing video. So hello Maring Jellycase. Meron tayo ditong important information warranty card, quick start guide, present na present si BBC eject tool, at meron tayong Type-C cable. Sad to say, absent po si paring earphone. Wala po siya sa ating unboxing video. Ang aga nag-Valentine si paring earphone, ha. Meron tayo ditong power brick na good news mga ka-J-Vlog, 18 watt po yung charging brick na included sa Vivo. Ayan, no, 9 volts, 2 ampere. So 9 times 2 is equal to 18 watts. So wow, mas okay yung charging brick ng Vivo Y17s compare sa in-unbox nating Oppo A18 na 10 watt lang ata included nun. Yes, 10 watt lang included. Dito 18 watts, mas okay siya. So yun lang naman yung content ng box. Next, let's proceed to the main event, yung smartphone mismo. Ayan na ang ating Vivo Y17s. Alisin natin yung plastic niya. Tingnan natin yung color na forest green ng Vivo Y17s. So in 3, 2, 1. Yo, no? So forest green ang tawag. Yun nga, medyo ano siya, yun, dual ano siya eh. Ang tawag doon? Two-tone. Kumbaga yung color niya may pagka-black na pagka-green. Pag tinitilt natin sa light, nagiging greenish siya. Tapos pag steady lang na ganito, is color black. So okay, di ba? Parang nagkakaroon ng 3D effect. And to be honest mga J-Vlog, hindi nyo akalain na napakamura lang na itong smartphone na to. Pagdating sa design,
Very premium looking itong si Vivo Y17s, lalo na tong forest green, ang ganda. Matte finish po. And meron tayong dual camera setup dyan. Ang ganda nito. At syempre, ang pinaka the best din sa Y17s is okay na yung chipset na nilalagay nila sa budget smartphone. Kasi is MediaTek Helio G85. Sa mga marami pa rin nagsa-side comment about G85, bakit all chipset na daw yan. Pero kung ko-compare mo naman mga ka-J-Vlog sa nilalagay before ni Vivo, yung MediaTek Helio P35 na wala silang sawa dyan, ay medyo nag-upgrade naman na sa G85. Kasi yung G85, kaya pa rin po yan mag-handle ng mga games. At kayang-kaya yung ML, COD, ilang beses natin na-test yung G85 at okay na okay po yung chipset na yan. For me, basta ngayon, nasa budget segment na nga. Maganda dito, box type din itong si Vivo Y17s. Okay. So, dito sa right side is yung power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone niya is the SIM tray. So, tingnan natin kung hybrid ba ang SIM tray niya or hindi. Okay. And alam niyo naman na si Vivo, kilala yan sa pagdating ng ganda ng kanilang camera. So, let's try the camera rin, di ba? Soon. So, meron siyang, hindi siya hybrid SIM card slot. Maganda yon. So, pwede siyang dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and speaker grills. And sa bibili na itong smartphone na to, good news dahil meron na siyang notch, ay a screen protector out of the box. So, open na natin si Vivo Y17s. Ayan, Vivo powered by Android. So, habang nag-open, lagay natin si Maring Jelly Case. Ayan. Si Maring Jelly Case. O, diba? Ang ganda. So, lagay nyo muna si Maring Jelly Case para gumanda yung grip nyo dito sa smartphone na to. So, hintayin natin mag-set. So, setup ko muna to. So, yan, na-setup na natin si Vivo Y17s. O, at yun nga, nakalagay sa box. Ang taas nga ng brightness nito. Grabe, oh. So, okay yung brightness nitong Y17s. So, sad to say, notch display pa rin siya. Tignan natin kung support niyang 930 screen refresh rate. So, screen refresh rate, ayun. Smart switch. So, walang nakalagay na 930. Tingnan ko specs niya. Tapos, sa storage, tingnan natin yung natirang storage niya out of the box. So, extended yung RAM niya. Storage, Android 13. Okay, yung niya, OS. 15% na yung na-occupied na storage. 19.68 GB na. Yung nakain na storage, 120 GB of total. Ayan, mataas pa naman mga ka-J-Vlog. Mataas pa naman mga ka-J-Vlog, marami pa kayo malalagay dyan sa 100 plus gigabytes dito sa Vivo Y17s. So maganda nga dito yung brightness niya mataas. Si Vivo Y17s ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels f1.8 aperture at yung front camera niya is merong 8 megapixels f2.0 aperture. Sa screen naman, si Vivo Y17s ay meron 6.56 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 269 pixels per inch. Support niyan 20:9 aspect ratio and naka 60Hz refresh rate lang siya, sad to say. Sa OS naman, out of the box, sa Android 13 siya with FunTouch OS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, nakamali G52MC2 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayo 5,000 mAh na removable battery na support ang 15W fast charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, yung unboxing and hands-on natin dito sa Vivo Y17s. Next, gusto ko share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. First, dito muna tayo sa display. So, sa display, medyo
tawa lang na notch display pa rin itong si Vivo Y17s. So naka-notch pa rin siya na super duper old school na design na yan ng mga smartphone brands. So si Vivo ay masyadong loyal sa notch display. So hopefully ginawa nila tong punch hole kasi old school na yung design yan. Pero maganda yung ano nito, yung brightness nga talaga. Pinanindigan nila yung mataas sa brightness nitong smartphone na to, na for me okay yan lalo na pag nasa outdoor. Standard lang na HD+ 720p resolution nito. So sana sa ganitong presyo na 7K, usually nakikita na rin natin Full HD+ 1080p. HD+ 720 sa mga budget na lang yan, yung mga 5K below. Pero dito sana ginawa na lang HD+. Bumawi naman sa brightness, all goods yan. Pero nakakalungkot din, standard na 60Hz refresh rate din itong si Vivo Y17s. So yun lang naman yung major setback niya when it comes sa refresh rate and sa resolution. Number 2, sa chipset. So ito sa side ni Vivo, hindi sa general na smartphone brands, na yung G85 chipset ni Vivo Y17s. Compare sa mga lumabas sa entry-level smartphone before ni Vivo. So, before na-observe ko, MediaTek Helio P35, yan, mahilig sila dyan sa P35. Okay na, upgraded na, MediaTek Helio G85, and G85, malakas yan for gaming. Sa budget smartphones ngayon, okay na okay pa yan for gaming. Pareho niya yung chipset, yung Oppo A18, tsaka yung Samsung Galaxy A05s. Ay, yung Samsung Galaxy A05, kaya magandang silang i-compare side by side, kaya stay tuned lang. Pero when it comes sa chipset, okay na yan, upgraded na siya. Huge jump na siya compare sa mga predecessor niya I think yung Vivo Y16 ba yun? Or yung predecessor nito, mababa rin chipset na yun Pero dito sa Y17s, okay na to mga J-Vlog. Huge upgrade na siya. Tapos yun, okay naman siya for gaming. Hindi lang sa gaming, mas snappy na siya. Kasi pag nilagyan nyo or tinernoan nyo yung isang smartphone ng masakit sa ulo na chipset, hindi lang sa gaming side, pati sa navigation, masakit sa ulo yan, mabagal. Pero dito sa Vivo Y17s, since G85 na siya, mas mabilis or snappy na siya na gamitin for social media or sa gaming. Number 3 sa RAM at ROM. So, okay yung ROM niya, yung storage, 128GB, all goods. Pero nakakalungkot yung RAM, 4GB, 7K, I think, hindi na perfect fit ang 4GB of RAM sa 7K segment. Pinaka minimum na 6GB. Yun na rin naman yung napapansin natin, 6GB or 8GB na nilalagay. 4GB minimum na yan sa mga budget na below 5K. So yun lang naman, setback lang sa RAM, pero bawi naman sa storage, 128GB na. Okay yan, pinaka minimum na talaga na storage ngayon yan. At ang pinaka last mga ka-J-Vlog sa design, so gusto ko tong forest green ng Vivo Y17s. Very premium looking itong smartphone na to, minimalist pero ang elegant niyan tignan. Kaya yon, maganda rin dito, matte finish and lightweight itong smartphone na to. So when it comes sa design, sobrang nagustuhan ko tong Vivo Y17s. So yun lang mga ka-J-Vlog yung ating first impressions dito sa smartphone na to. Abangan nyo na lang po yung full review and yung game test natin dito sa Vivo Y17s. At kung interesado kayo dito, kayo mag-alala, lalagay ko po yung link neto sa description box.